Yes, hello mga sir, mga boss. Meron akong stone map na papakita sa inyo. So, bakit ko direkta tinatawag na stone map to? Kasi kakaiba yung marka. May compass tayo para magsisilbing accurate yung mga binabasa natin. Basta natalakay yung mga triangle pattern. Nasabi ko dalawa yung accurate na east-west at saka south to north. Pag magtumpak yung dalawa na accurate at yung ikatatlo, kagaya nito, hugis pagka triangle, yung emboss niya. So ang dalawa niyan is accurate, so positive siya na legit, gawa ng mga sundalong Hapon dati. Pero pag isa lang, tapos wala nang accurate sa dalawa, so ibig sabihin fake. Hindi yun marker kung gawa-gawa ng ibang mga treasure hunter. Kasi dati hindi sila gumagamit ng compass, yung mga bagong treasure hunter ngayon. Ayun dito mga boss. Sa mga nagsasabi paano ko to nahanap, ito sinasabi kong stone map or map stone o mapa na inukit sa bato. So simple lang, madali mo na siyang hanapin. Hanapin mo yung pinaka sa tingin mo legit at nakakabighaning marka. Yun, matatawag na natin yung stone map. At kung nabibighanihan ka sa marka na yun, pwede mo siyang pagbigyan ng oras at babasahin mo kung yung mga ganitong klase tukma ba dun sa tunay na area o lugar. Ganun siya mga boss. So ngayon, gamit yung drone natin, mayroon na tayong drone. So ito yung mas pinakamabilis na maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Dati bumabase tayo dun sa Google Map. Ngayon, dito na tayo bumabase sa drone natin. So pasalamat tayo sa may nag-sponsor sa akin, Sir Timothy Tan from Davao. Salamat sa sponsor. Di basta-bastang kamahalan to. Mahigit 30k yung sponsor niya sa atin na walang binigay na kapalit, kundi tulong daw niya sa akin. Hindi ko naman hiningi. So, salamat sa iyo, sir. First time ko lang na shout out at saka nagpasalamat sa iyo dito via sa channel natin, kahit di na sana kasi kayo naman yung nagsabing di na, pero mention ko yung name mo. Salamat sa iyo po. Malaking tulong to. Ngayon sa mga hindi pa rin nakapamulat, mahaba-haba ding buwan, taon yung mga natin pahinga dahil di tayo nakapag-upload ng buwilo sa YouTube natin para sa mga decoding, remapping. Ito siya mga boss. Ito na. Una explain ko sa inyo ito, naka-emboss, di ba? At saka kung titingnan mo, flat. May konting pagka-rolling lang. So flat, at least flat talaga kung titingnan mo, hindi siya kagaya dito titingnan na nakatagilid. Ito, naka-flat. At may mga dot na kakaiba dito at saka dito, parang ayan, makapasok yung hintuturo natin. Ayan. Ayan siya mga boss. Tapos may linya din dito na kaunti lang, dot emboss at saka dito. Ngayon, saan to siya mahanap? Simple lang. Hanapin mo lang dito sa parte sa paligid niya ang patag na lupa. So kagaya nito, ilog to. At saka makikita mo kasama na tong ilog na to is makikita natin yung patag papunta doon sa kabilang lupa. Kasi kung makarating tayo doon, lalagpasin pa natin yung ilog na yan para makapunta tayo doon sa ilog na sa kabilang lupa. Yun, dito sa paligid natin, pangpang dito sa gilid, pangpang at saka paikot. Kung titignan mo ang parte forma ng lupa dito, yung terrain niya, yung curving niya is nagpormang C. Nagpormang C yung curving ng mountain. Ngayon, sa sinabi kong flat ang bato, ibig sabihin, compare natin, hanapin natin sa totoong area ang patag na lupa. Ngayon, ang patag na lupa, nakikita ko dito na parte sa kabilang lupa. Ayan, klaro-klarong patag. So, ibig sabihin mga boss, mayroon tayong 50 to 60% na yung tinuturo nating patag na lupa is ito siya ang tinutukoy. Itong bato, ang tinutukoy niya ay yung area na yon. Yung area na yon ang ibig sabihin para sa akin is landmark at inukit dito para sa bato. Ito lang yung kibale nakapabor siguro sa kanila na gawa nila ng mapa. Maliit lang pero nakatabon. Ngayon, direkta. Kita nyo tong shape dito, yung parang inukit na kanal, parang sinilsil. Ayan, dito. At dito. At dito pa. Ibig sabihin nito mga sir, pwede siyang ilog ang binabase dito. Ilog. Gilid ito ng lupa. At ito rin is pwede siyang ilog or sapa. Ngayon, paano siya accurate? Yung sinabi kong north, east, west, and south na south to north o east to west na accurate na dalawa. Kung isa lang, hindi siya legit. Ngayon, dito natin ibabase. To compass. Kung tignan mo yung gilid dito sa linya na to, direkta linya, may kurba naman. Kailan direkta dito, ibase mo lang yung compass. Tignan mo dito mga sir idol.
Ayan, accurate. Accurate siya ng 360 degree. North. Ayan siya mga boss, 360 degree. Ayan ha. Yan, 360 degree. Ngayon dito sa kabila, ito. Didikitan din natin ang kompas para malaman niyo na accurate. Dito, tingnan niyo lang yung linya dito. Ayan. Tingnan mo yung kompas natin. I-free wheel natin yung kompas para hindi kayo magduda, di ba? Ayan. Tapos kailangan i-balance. Ayan, tingnan niyo yung linya sa gilid. Tapos yung kompas, ayan, accurate. 90 degrees east, west. So ayan siya mga boss. At dito, hindi na siya accurate. Yung isa lang hindi accurate. Ayan. Hindi na accurate yan. Align siya sa southwest and east, northeast. Ayan siya mga boss. At dito, ganun lang din. Ganun lang yung pagkapareho. Dito sa linya na to, didikitan natin ang kompas. Ayan, hindi rin. At least na may dalawa siyang pagbabasihan natin na accurate. South to north and east west. Ngayon, paano ito siya mahanap? At itong mga prospect na deposito na to, mabilis lang. Dahil sa patag na area yung pinagbabasihan natin, di dito sa kalapit natin, kundi doon sa kabilang lupa. Tatahakin pa natin yan, babaybayin natin yung ilog, lalagpasin natin yan, saka tayo makapunta doon. Ibig sabihin, itong mga dot na to, mga prospect na treasure, deposito, ibig sabihin, dyan natin mismo sa lupa na yan, mahanap ang tatlong precious dot dito, kakaibang dot dito, mahanap natin. Tatlo lang. Isa, dalawa, at saka tatlo. Ngayon, paano siya mahanap tong pang madalian? Madali lang. Yung landmark niya, yung ilog. Yung ilog na pinakamalaki. At saka dito sa isa na to, pwede siyang sapa, pwede ring ilog. So, konektado yon sa sapa at saka ilog dito. So, nasa gitna sa kanila yung prospect na deposito. Ito siya sa sapa at saka dito sa ilog. Distansya nga lang siya sa ilog, at saka medyo siya kalapit dito siya sa sapa ito or ilog. Nasa gitna kay bale. Kung titingnan mo, halos pareho lang yung distansya na. 3 inches to 3 inches. Ayan, pareho lang yung distansya. Ito siya. At saka dito, kung makita mo yung kurba dito, ibig sabihin, curving ng ilog o shape ng ilog, ito siya. Itong dot dito, na parang papaloob, ibig sabihin, parang, pag ganitong yung okit dito, parang sinuksok lang o nakatunnel yung prospect na deposito. Ito siya. Para siya nakatunnel lang. Ayan. Ibig sabihin, ito yung ilog, ito, tapos may bagyang medyo naka-imbos dito. Ibig sabihin, nasa gilid siya ng ilog naka-plastada yung deposito na isa. At saka dito, paikot na kasi paikot. Kung titignan natin, at dito makikita ang isang prospect na deposito. Kung sinabi ko kaninang sapa or ilog to na landmark, dito sa gilid, at saka ito yung pinakamalaking ilog, ito para maliit lang ang kanal o sapa din kasi putol. Ibig sabihin is short lang siya na kanal. Ayan yung ilog na naka-plastada. Bakit po dito medyo siya malawak? Dito may parang pinong linya dito at dito parang paikot dahil may isla dito. May isla dito kaya klarong-klaro siya mga idol. Mga boss, klarong-klaro ang isla. Before pa sa ilog, ito na yung deposito at saka sa sapa. Ito siya. So gamit yung drone natin, papakita ko sa inyo. Ito yung, ulitin ko, ito yung south to north alignment, ito yung east west, at saka i-sketch ko lang sa inyo kung saan mahahanap at makikita to. At parehong pareho ang pocket niya, sapa o ilog at saka dito. So papakita ko sa inyo mga boss gamit ang ating drone. Okay, ayan na, take off na tayo mga boss. So sports mode lang yung gamit natin para mabilis tayo makapunta sa itaas. At saka lipat tayo ng frequency para sigurado hindi mawala yung signal. 2.4 GHz itong gagamitin natin. So yan, ito na yung area at saka ito yung patag na tinutukoy ko. At pansinin nyo, kita nyo ba yung kompas sa gilid? Kita nyo yan. Alam nyo ba yan kung paano gamitin? So dyan tayo babase sa mga sinasabi ko. So una, punta tayo doon sa tinutukoy kong sapa o kanal. Punta tayo. Kung naintindihan niyo yung unang paliwanag ko sa inyo, so dito tayo pupunta. At saka sa ilog, kung napansin niyo, nakita niyo ba paikot, di ba? So ito yung tatahakin natin. Itong sinabi kong sapa o ilog. So ito na siya. Babaybayin natin yan para sigurado kita niyo.
Lampas na tayo ng 120 meters. So taasan pa natin para sigurado hindi mabunggo sa may mga kahoy, para safety na lang din, at saka para klaro yung lupa na tinutukoy ko. Yan yung nakasanga. So kita niyo po ba yan? Yan po yung sinasabi ko na parte ng area, lupa na yan siya mga idol. Yan yung tubig na papasok sa gilid ng bundok, siya nakadikit. So kita niyo yung compass, align siya sa south to north. Kita niyo dito, ayan yung may arrow, south to north alignment. So di ba klaro, no? So ayan siya mga boss. Yung unang comparison natin sa bato, sabi ko kanina south to north, at saka to actual, ito na south to north, align siya yung travel. Kung ikot tayo is talagang nakaharap yun sa north, yung sinasabi natin sapa. At saka punta tayo dito sa baba para makita nyo yung dulo ng sapa na yan. At saka mayroon ding tubig yan galing sa ilalim ng bundok, kaya ginawang resort dito. Ito siya, kaya nagbo-blue yung tubig dito, kulay blue. Dati may nagte-treasure hunting dito, kaya nagawan to ng resort, pero hindi naman nakunan. May pira lang yung pinansar dito, kaya para makabawi sa gastos, ginawa na lang ng resort para mabawi nila yung gastos na mahigit 2 milyon ng gastos dito. Ayan, kita niyan. Yan yung nagkukonekta sa sapa. So kaya nagbo-blue siya dahil din sa ilalim ng bundok na to. Ayan, kita niyo yung compass na align siya sa east, southeast. Yung tinutukoy ko kanina na marka. Ngayon, yung prospect na deposito, dito ko siya maituturo. Balik tayo dito. Papakita ko sa inyo dito na parte at gawan ko siya ng sketch para makita nyo talaga. Nakagitnaan siya sa malaking ilog at saka sa sapa. Diyan parte yung prospect na deposito. Walang problema kung ituturo natin dahil di naman yan nila matutumbok kung actual, kasi malawak naman yung lupa. Kasi kung natumbok natin yung stone map, isa lang yung unang basa natin, pinapawatig na yun ang unang basihan para talaga na mapuntahan mo yung tunay na may pinagbaunan. Pero babasahin mo pa lang din yan ulit sa susunod na pagkakataon para maitukoy mo talaga. Dito tayo sa kabila, punta tayo sa bandang northwest to north. Yan, kita niyo ba yung terrain, shape ng gilid ng mountain, yung pangpang, di ba nagpormang C? Yung sinabi ko kanina, di ba kita niyo yung naka-emboss na sa bato na nagpormang C? Yun na yun na yung bundok na yun, ilog to gilid ng bundok ay tinutukoy. Ngayon, yung isang prospect na deposito, andito lang siya banda dahil makurba yung naka-emboss kanina sa gilid ng bato, kaya ito hinahanap yung kurba. Ito na siya na parte. Kung makita nitong baliti dito, matandang baliti na to, may malaking marker dyan sa ibabaw na yan, sa unahan ng baliti, at saka dyan yung prospect na deposito. Pasensya na akong magalaw kasi sports mode yung gamit natin. Ayan, yan mismo yung zoom in natin, yun yung prospect na deposito. Ngayon dito tayo papunta sa bundok na to sa ibabaw. Tatasan na natin, siguro susobra ng 200 meters yung taas para safety tayo, hindi talaga bubunggo yung ating drone. Ayan siya mga boss, kinakaharap na natin yung patag na lupa. Ayan.
Kita niyo yan. So lalagyan ko siya dito ng sketch para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Ayan. Prospect na deposito. Dito, tatlo. Ng triangulo. Ayun siya mga boss. Di ba? So, tasan pa natin. Abot tayo ng mga 250 ang taas. Para sigurado makita niyo mismo yung tinutukoy ko. Mayroon pa naman tayong 55 meters yung battery percentage natin. Ayan. Yan na siya mga boss. Di ba? Okay kayo, di ba? So, dito, papakita ko naman sa inyo yung sapa. Patay na kanal. Natutubigan lang pag uulan. Yung mababaw lang na kanal. So, dito siya na parte. Uy, mahangin na. Kasi 300 meters na yung taas niya. Andito tayo kasi sa pinakababa. Sea level na. Kaya hindi naman gaano ka taas ito. So, mahangin na nga lang. Kaya ganito yung posisyon ng ano natin. Ayan. Dito, palapit natin. Makita niyo yung dulo ng sinabi kong patay na sapa at saka yung ilog nagkukonekta at kung saan banda yung prospect na deposito. Ito lang siya mga idol. Ayan, dito parte yung patay na sapa. Short lang siya. Kaya di naman siya gaano kataas yung nasa ugat sa bato. Kaya ano lang siya ang taas niya. Dito lang na parte. Ayan siya mga boss. Diyan. At saka yung ilog o sapa na nagblue galing ilalim ng bundok yung tubig. Dito rin na parte. Kanal na shirt. Hindi ganong mataas yung pinapakita ko na dito. Tsaka ayan na. Yung nagbo-blow nga tubig. Ayan. Yun nagkokonekta papunta sa ilog. Ayan siya mga boss. Ayan. At sana may nakuha kayong idea sa pinapaliwanag ko sa inyo. Para maintindihan nyo ng mabuti. At hindi kayo mailigaw at hindi kayo madikoy. Sa mga nakagusto dito sa ginawa kong video, kahit na mataas, mahaba to, may malaki kayong makuha ang idea galing sa akin. Ayan siya. Sa mga hindi pa namulat at nakagising, so, sayang. Mahaba pa naman yung pagpahinga natin. Ayan siya mga idol. Sports mode para mas mabilis. Maraming salamat nga pala at kung na-amaze ka sa pinaliwanag pinakita ko sa iyo, sana huwag mo kalimutan pindutin yung subscriber button natin para sigurado masundan mo lahat ng mga videos na ginawa ko at sa mga videos na hindi mo pa nakita. Kung sa bago ka nga lang dito sa page ko, sa channel ko. Maraming salamat sa iyo at God bless. Ingat palagi.